about be faithful for a faithful us. Okay? Kailangan may faithful sa pamilya para magkaroon tayo ng isang faithful na pamilya. Okay? 1 Corinthians chapter 4, verse number 2. Let us read this together. Moreover, it is required in its stewards that a man be found faithful. Father, bless us. Thank you for this wonderful time. Thank you for allowing me to be the pastor of this wonderful church for 30 years. Thank you for the ups and downs, for the testing, the trials, and everything that you allowed in us, sapagkat doon namin nakita na ikaw ang God of the Comforter kasi nabagabag kami. Na ikaw ang nagpapagaling kasi nagkaroon kami ng karamdaman. Na ikaw ang nagpupuno kasi nawalan kami. At nalahin ko po patuloy mong palakasin at patibahin si Ate Loleng na ngayon po'y ini-extra at binibigyan po ng tamang lunas. Kayo po magbigay sa amin ng tagumpay. Salamat sa kabutihan mo. Ang ipagmamalaki namin ng biyaya mo, hindi ang pera, kasi kayang gawin niya ni Kiko, kayang gawin niya ni Diskaya, kayang gawin ng kahit na sino. Pero yung meron kaming Diyos, kami lang yan. Salamat po. In Jesus' name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, Happy New Year. Happy first Sunday of the month. Am I right? I'm so happy that, sabi ko, nasan si Jap? Inanap ko eh. Paglabas ko ng bahay. Bakit po? Nasa baba na. Bakit nang aga? Yung pala magte-testimony. Kasi papakita ko sa kanya, Jap, do you remember this suit? Bakit? Kasi ito yung suit na binigay nila sa akin nung nagpakasal sila. The first time I wore this was when they got married. And now I wore it, not realizing na sila ay magte-testimony. Then sabi ko, natanda mo to? Opo. Then alam mo ba sabi sa akin? Dad, ba't ginamit mo yung necktie ko? Necktie mo? Oo. Sabi niya, akin yan eh. Kailan naging sa'yo to? Di ba hiniram ko? Dapat pag hiniram ko, ang kapal talaga. Sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit? Eh, Ferragamo yan eh. Andito yung nagbigay. Dalawa kami ni Dong ang meron ito. I want you to understand that family is a stewardship. Kaya sabi ng Panginoon, moreover, it is required for a steward to be found faithful. God never commands us to be strong. Kasi hindi lahat malakas, may hikain. Hindi lahat malakas, yung iba walang muscle. Yung iba, kakapusin. But God commanded us not to be strong on ourselves. He commanded us to be faithful. And He promises His strength. Pag naging tapat ka, katungkulan ng Diyos, nasuplayan tayo ng kalakasan. Kasi along the way, katulad ng sinabi ni Jap tsaka ni Micah kanina, sabi ba naman ni Preacher Ramil, Pastor, yan yata yung first preaching. Sabi ko, alam mo, isa ka pa eh. Manang-mana ka sa asawa mo eh. Parang ang layo-layo ng asawa mo, nadidiktahan ka. Sabi ba, yan ang first preaching. Pwede ba mag-preach yun si Micah? Ba yun? Alam ni Sule na nakapunit siya ng songbook. Pagkita sa akin, kumarga, niyakap ako. Sabi ko, parang alam mong pagagalitan kita. Sumama, tapos bumabay pa sa nanay, tatay niya. Sabi ko, pambira kayo. Iniintay ko sabihin ni Jap, bakit dad nung nagkamali kami? Palo agad. Pag apo, hindi. Alam mo bakit? Hindi ko tungkuling disiplinahin ang apo ko. Tungkulin ng magulang na disiplinahin ang apo, ang anak nila. Ako, tungkulin kong i-spoil yung mga apo ko. Dahil hindi ako magulang. Sila yan. You see? Sabi niya, bakit? Kagabi sabi ni Ellen, Dad, ano itong nasa unang ko? Nako. Si Sulen. Lungad ni Sulen. Hindi na kumibo. Pinalitan na ang punda. Bakit pag ako? Ang daming mga litanya. Mag sinabi kong si Sulen, pinalitan na lang. Wala nang narinig. Hindi mo napansin yun? Pag anak, pag asawa, pag biyanan, ang dami siya. Pero pag apo, ay sinasabi ko sa inyo, iba.
Faithful marriages are built to one faithful person at a time. Kailangan may faithful. Kaya kung sakaling tingin mo parang ikaw lang ang faithful, okay lang yan. Sa'yo magsimula. Tama? Sa'yo magsimula. Ikaw ang magsimulang magkaroon ng litanya ng tamang pananalangin, ng tamang pagbabasa, ng tamang pag-apply ng Word of God. You see? Pag naging unfaithful tayo, saan datamputin ang ating family? Unfaithfulness will make people fail. You know why? Kasi madidisconnect tayo sa Diyos. Mapuputol yung linya natin sa Diyos. Mawawalan tayo ng access. Weakness is not the absence of power. Weakness is our refusal to rely, to depend on God faithfully. Sa trabaho, sa negosyo, sa relasyon, sa problema, sa isusuot, sa problema, sa kapitbahay, everything, sa traffic. You see? We need to become faithful. Pag naging mahina ka, tapos ka. It's not always weakness that makes people fail. Nah, it is our refusal to become dependent on God. More often, we fail because we stop being faithful in small things. Magpatay ng ilaw, magtapon ng basura. Strength is important. But faithfulness is necessity. It is essential. Kailangan. Anong silbi na malakas ka, tapos nag-quit ka? Anong silbi na matatag ka? Ngayon, paano bukas? God is not asking who is strong. God is asking who is faithful. Pag sinabing faithful, may sagot o wala. Nararamdaman ang tulong ng Diyos o hindi. Pinagpapala o hindi. Nagpapatuloy magbasa, magsimba, magpuri, magkaloob, mag-soul winning. Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Who is faithful? Kung minsan it's not the enemy's strength that makes you fail, but our own unfaithfulness. Ba't tayo bumigay? Ba't tayo nadapa? Tumigil kang mag-pray. You see? Unfaithfulness will make you a slave to our own desire. Kanya wala kang control You see? May kausap ko kanina, pinakita ko sa kanya, you see how people bashed me? This is how they talk about me. May screenshot ako. Hindi ko tinago. Binabalikan ko yun. To show to me, you see how they talk bad about you, how they look down on you, how they make fun of you. May picture pa ako. But I don't mind it. You know why? God's opinion is better than mine. Mali ako, tama sila, let it be. I give them permission to bash me. I let them be. Hindi ako manghaaway. Kung naging unfaithful ako, bakit mo pinost yan? Hindi naman mananalo yun. Kanya nga minsan, pinopost ko na lang pag nagpa-firing kami, pinapakita ko, you see, pam, bakit? To show to you, I can do that, but I will not. Bakit? Pag naging unfaithful ako, bibigay ako sa desire ko. Alam yun? Gumanti, magmura, mang-away, manapak, babalik na naman sa dati. Just, tinubos na ako ng baboy lang ho. Ang pagkatapos linisin sa putik, babalik sa putik. Aso lang ang kumakain ng suka niya. Tama? Hindi naman ako aso. Mukhang aso lang. Rottweiler. Di ba? Namang grrr. Di ba? I will not go back there. Bakit? Tapos na
Tinubos na ako ng Diyos. That is why weak individuals become slaves of the tough. Be faithful. And God will supply the strength. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi ako binago ng Diyos. Huwag mong asarin ang sarili mo kasi yung asawa mo, batugan, salbahe, tamad, walang pangarap, ito, No. God will not change your partner, your son, your loved ones. God will not change the people that irritate you because God is changing you. Ano sabi ng 2 Corinthians 12:9? Okay? 3 beses lumapit si Paul sa Panginoon, Lord, alisin mo po yung thorn in the flesh kasi binigyan siya ng thorn in the flesh. Kung ano yung thorn in the flesh, hindi ko alam. Pero siguro masakit kasi nasasaktan siya. Pero sabi niya, ang biyaya ko ay sapat sa iyo sapagkat ang kalakasan ay naging sakdal sa kahinaan. Kanya bagkus ako'y nagmamapuri, I gladly, therefore will I rather glory saan? Sa aking infirmities, sa aking thorn in the flesh, sa aking pinagdadaan ng hindi maganda, sa aking limitasyon, sa ganitong klaseng pagtrato ng magulang, ng tatay, ng nanay, ng aking asawa, ng aking biyanan. I would rather glory in that. Why? That the power of Christ may be seen in me. Hindi babaguhin ng Diyos yung boss mo. Yun pa rin yan. Buraot pa rin yan. Salbahe pa rin yan. Kanina habang nagpipicturan doon, sabi ni Jap tsaka ni Micah, Pastor, si Paul pala, sa Citibank din, nag-uusap sila, 3, nagpapalitan sila ng notes. Naku, ito yan. Sabi ko, at least pare-pareho ang taga Citibank, alam nyo nangyayari doon. You see? Kwentuhan sila kung, you see, nagbago ba? Hindi, yun pa rin. Yun pa rin yung security guard. Yun pa rin yung lalamove na ino-orderan mo. Yun pa rin yung kapitbahay na maingay. Naka. Ang gagamitin ng Diyos dyan ito, He will give you strength. Lord, huwag mong hayaang makikialam ako. You know what we're doing man sometimes, okay? Yung unfaithfulness natin, it replaces God's plan for people. Kasi His plan will not thrive when there is unfaithfulness among us. Pag naging unfaithful tayo, tapos yan. Why we should be faithful? Kasi po, pag naging mahina tayo, we will be weak in physique. Imbis na nakatiyan, ganun ka na. We will be weak in emotion. We will be weak in mind. We will be weak in principle. We will be weak in character. We will be weak in decision making. We will be weak in love. We will be weak in faith. Di ba? Oh. Meron lang nagkagusto sa'yo, sabi mo, gusto niya na ako. Naalala niyo, kinuwento ko sa inyo? Di ba? Pambira. Akala ko meron ng kami. Nag-U-turn. Akala mo tuloy-tuloy na. Pero meron pala siyang kailangan balikan. Na-hit and run ka. Tinamaan ka tapos iniwan ka rin lang naman. Ouch! You see? Na-side sweep ka. Nasagian kang ganyan. Saglitan tama pero nag-iwan ng galos sa puso. Nagkaroon ng illegal parking. Tinambayan ka, hindi naman pala para sa'yo. Umasa ka pa. Di ba? Kanya pag nakakita ka ng traffic light, merong green, what does it mean? Mag-move on ka na, huwag ka nang mababae kasi mahaba pa biyahe. Mamaya matikitan ka dyan. Pag nakakita ka ng 2 senyas na nakaganon tsaka ganito, walang forever, maghihiwalay din kayo. Mahihirapan ka. You will be weak in love. We will be weak in faith. Kaya kailangan maging faithful tayo. Christians are the only people to be faithful. Kasi may katungkulan tayo sa Diyos at sa Kanyang mga tao. May tungkuling pwedeng ikaw lang ang gagawa. Walang pwedeng gumawa niyan. No one can be a father for your family but you. No one. Hindi kaya yan. Okay? Hindi kakayanin ng ibang tao yan. You are the only father, you are the only mom na meron ng anak mo. Walang pwedeng gumanap ng papel na yan kung hindi ikaw. You see? Gusto kong maintindihan mo, tatay, nanay, tatandaan nyo, a child does not learn confidence from their mother.
they learn confidence from their father, and a father must teach his child or his son and his daughter how to take risk. Dapat tinuturuan natin sila how to face fear. Dapat tinuturuan how to fail and try again. Walang magtuturo niyan kung di tatay. Kung ikaw ay duwag, kung ikaw ay tumitiklop, kung ikaw ay natatakot, anong gagawin mo? When a father models courage, the child will internalize it. Alam ko, hindi kaya ng tatay ko yun. Ba't nagawa? May Diyos. A child's nervous system ay hinubog by how their father regulate himself. Pag nakita na yung tatay nila kalmado, kahit may pressure, sasabihin ng bata, tignan mo ang tatay. Kapos na tayo sa pagkain, wala na tayong pambayad, hindi tayo maaluan, hindi maganda sinikwelto, pero kita mo kalmado, bakit? Regulation. Pero pag ang tatay volatile, pag ang tatay emotionally stressed, pag emotional absent, yung bata, hindi niya na alam kung paano siya tutugon sa mga pagsubok. Children don't learn from emotional control, from words. They learn it from watching their dads. Ano nakikita sa iyo ng anak mo? Yung high cortisol sa bata ay hindi random. Ito'y laging resulta ng absentee father. Emotionally available father. Yung tatay na madaling magalit. A child's body adapt to the father's presence or absence. Natutunan ng mga bata paano maging maayos kasi minimirror nila ang tatay. Kanya hindi pwedeng ikaw maging pabaya sa tungkulin. Kanya maraming tungkulin ang hindi natin magampanan sapagkat tayo mismo unfaithful. You see? Walang pwedeng gumawa niyan kung hindi ikaw. You see? Faithfulness to God's presence produces strength. Strength was never been the source. God is the source. Kanya lumapit, kumapit ng mahigpit. Lumapit tayo. Why do we need to be faithful? Why must I need to be faithful? So we can have a faithful us. Bakit? Because my faithfulness affect others. Nakaupo ko dun sa labas kanina. Binabati ko yung dumadating. Nakita ko si Chit, nag-pray kami. Nakita ko si Fe, sabi ko, how are you doing? How is your sickness? Yun pa rin po. Sabi ko, don't forget to drink your medicine. Opo, Pastor. May nakita ako, sabi ko, can you sit beside me? Can we pray together? Sige po. You see? Then nakita ko si Jap, nagte-testimony. Tumayo ko dyan sa likod, nakikinig ako. Tinitignan ko kung anong linyahang meron siya. Pero habang kumakain kami kagabi, sabi ni M sa kanya, Jap, magligpit ka na rito sa Manmaru. Bakit? Ikaw lang hindi nabanggit ni Dad. Dahil binanggit ko si Jeff, nag-igib, si Micah, naghugas ng plato, si Ems, naghugas, sino to? Si Megan, nagligpit, nagpunas. Ikaw lang hindi nabanggit ni Pastor. Nagtatrabaho ko. Kanya hindi ko siya binanggit dahil hindi ko naman siya nakita nagtrabaho. Ano sinasabi ko? Kasi isang araw, nung gabi na yun, walang tubig. Pero nagulat ako. Nagkusa sila. May nag-igib, may gumawa, nang hindi mautusan. Sabi ko, sarap naman tignan. Am I right? May mga pwede na sabihin, Dad, kumain na kami, uwi na kami. Nilinis nila lahat. Naghugas, and everything was good. Sabi kagabi ni Ems, Chap, magligpit ka na rito. Hindi ko pa mag-get siya, nagpa-process ang utak ko. Ba't magliligpit? Bakit? Di ba hindi mo siya binati kagabi? Hindi mo binanggit? Okay. Doon lang pumutok. Sabi ko, nga, no? Nagtatrabaho kayo. Oo nga, kanya nagtatrabaho ko. Then nung makita ko siya nagte-testimony at sinabi niya, this is the way my father raised us. Isang araw sana masabi ng anak mo, ganito kami pinalaki ng tatay ko. That God is the center
that God is not the last option. That God is the one, regardless of the emotion, regardless of how we were treated. Your faithfulness will affect others. 1 Corinthians 12:26. Kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng katawan ay magdaramdam. Pag ang isa'y pinaranganan, lahat ay magagalak. Why do we need to be faithful? Nakita natin to, unang-una, because we have our duty to God. May katungkulan tayo sa Diyos. Ano katungkulan natin? Sabi ng Matthew 5:16, okay? Let your light so shine. Hayaan mo ang ilaw mo'y magliwanag. Sa harap ng kaopisina, sa harap ng kaklase, sa harap ng driver, sa harap ng mga nasa palengke, sa harap ng mga nakakapaglitsyo, that they may see your what? Good works. Bakit? Anong dahilan? Para mapuri ang iyong Ama na nasa langit. Christian life is never private. It is always public. So that they will see, bakit matapang yan sa tumindig? Bakit hindi bumibigay? Bakit umiwas yan sa mali? Bakit? Because there is a God who protects him. Be faithful so God will not be dishonored. Be faithful so that God will be seen every day in our lives. You see? Paano nakakayanan? Bakit nagawang ganon? Ba't nagkaroon siya ng control? Dati pa sa gulo rin. Dati walang yan. Dati nagmumurin. Dati lasing araw-araw. Dati walang tigil yan. Ako, ba't ganyan na? May Diyos. Dati noon, ultimo, paperclip, inuuwi mo sa opisina. Noon di ako save, lahat ng mga kumot sa airport at sa aeroplano inuuwi ko. Dahil feeling ko, nagbayad ako ng pamasahe. Nung malaman kong mali, tinigil ko na. Pero marami na akong koleksyon. Cathay Pacific, Emirates, you know what I'm saying? Tapos meron pa akong Cebu Pacific. Ay, hindi, wala Cebu Pacific. Wala. PAL! Yung kulay blue ng PAL! Ang dami kong koleksyon. Nung maisip ko, hindi pala tama, I have to give it up. Nang pag binubuksan ko yung isang baul ko, na mga una akumot na galing sa airline, sabi ko, Lord, hindi ko naman pwedeng isoli na, nakakahiya. Iniisip ko, paano ko isusuli? Ito po yung mga kumot na dinukot ko. Yung mga pinag-intirisan ko po. Ang hirap! Tatawa-tawa ka, siguro ganun ka rin, ano? Meron ka rin koleksyon, ano? Akala ko ako lang ang walwal. Faithfulness will be equal to consistency plus obedience plus integrity equals strength. Strength will always be God's response to our faithfulness. Kanya ka lumakas, kanya ka tumibay, kanya ka naging matatag, kanya mo na palaki family mo. Hindi lang dapat tayo nagiging malakas sa loob ng simbahan. We have a duty to do God's will, to answer His calling on us, to give glory to His name, that people will say, bakit ganyan yan? Ay, may Diyos. Alam mo ba, Showy, na tuwan-tuwa ang lola mo sa'yo? Sabi niya, alam mo, Pastor, si Showy, dala-dala niya yung, is that violin? Nagtitraining siya. Nagpa-practice until nadulas. Until na ospital. Habang pinagpe-pray ka namin, kinukwento ng lola mo, binitbit mo yung violin so that you will practice habang nagbabakasyon. Kailangan makita ng mundo kung sino ang Diyos na. Kailangan makita ng mundo kung sino tayo. Kailangan makilala na kung sino ang Diyos sa mamagitan ng nakikita nila sa atin. We have our duty to God. Ang dapat nakikita nila strength, nakikita nila victory, hindi weakness, hindi defeat. We need to be faithful because we have a duty to preserve marriage, design that God has for family. Ang design ng Diyos sa family,
ay iba sa design ng sanlibutan. Sabi nga ni Hamed kanina, the world, the culture will say, love who you marry. Sa Bible, love, tama nga, love whom you married. Sa mundo, okay, mahalin mo yung pakakasalan mo. Marriage is part of God's divine plan. From the very beginning of creation, nagsalita ng Panginoon. Sabi ng Genesis 2:18, hindi mainam sa tao ang nag-iisa, and I will make him a helpmeet for himself. That's why I told you, everything will be beautiful in God's time. Bakit? Kasi kung tumibok ang puso nitong si Adan, at naghanap siya ng jojowain, sino makukuha niya? Wala pang ibang tao doon. Siya lang! Di pag nakakita siya ng hippopotamus, wow, ang sexy nito. Sexy hippopotamus. Ang ganda ng giraffe. Ang ganda ng donkey. Di pag naghanap siya ng makakasama niya, hindi. God knew what you need and what you really need. Sabi niya, hindi magandang siya'y nag-iisa. This is the very first thing that God said was not good. Everything that He created, gumawa siya ng langit at lupa, it was good. Gumawa siya ng mga ibon sa impapawid at mga animals sa parang, it was good. Gumawa siya ng isda, it was good. Gumawa siya ng bundok, it was good. Gumawa siya ng it was good. This is the first time He said, it was not good. Alin yun? Walang kasama. God did not say that loneliness was not good, but He was revealing that life was never meant to live without faithful relationships. Marriage is God's design for a faithful us, but it always begins with a faithful me. Kailangan may magsimula. May magsimula. We all came from a dysfunctional family. You see? I was the first one to be saved, and I thank God for that kasi pwede naming basagin yung generational curse. Pwedeng magkaroon ng direksyon. You see? Before there can be a faithful marriage, there must be faithfulness in the heart of each person. Dapat faithful tayo sa Diyos. Marriage was never meant to survive on feelings alone. Ito'y dinisign na mag-thrive on faithfulness. Pag faithful ka sa Diyos, magiging faithful ka sa asawa mo. Pag faithful sa Diyos, magiging faithful ka sa role mo. Magiging faithful ka. Kasi pag unfaithful ka, masisira ang marriage, ang pamilya, maging unstable, ang God design will be compromised. Faithful marriage are built one faithful person at a time. Kanya sabi ko sa inyo, di ba? Si Kristo na parito hindi para to serve your preferences. He came to serve. Anong sabi niya? Sa Mark 10:45, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para mag-serve at ibigay ang kanyang sarili bilang hain sa marami. Meaning the service that Jesus is giving was redemptive, not convenience-driven, not to make yung buhay ni Rachel maging komportable, yung buhay ni Alders maging komportable, yung buhay ni Kim na maging komportable. No. God wanted us to become obedient to Him. Yung kanyang mission was salvation, not comfort. Yung kanyang focus is about the kingdom, not personal fulfillment. Hindi yung, nabili ko na yung gusto ko, what's next? Marriage was never been a destination. It never meant a destination. May asawa na ako, amen! After that, what? May anak na kami, amen! After that, what? Marriage was designed as a vehicle. Isang covenantal expression ng trabaho ni Kristo na tinapos niya at kinakailang makita. Most often, we get out of order. We ask Jesus to serve our marriage. Lord, ito gawin mo, ha? But we never allow Him that our marriage will be working to serve His kingdom. The scripture is so clear. Ano sabi ng Word of God? Luke 11:23. Ang hindi sumasa akin, meaning unfaithful, kalaban ko. At hindi sumasama sa akin, will be scattered.
Kanya kung iuugnay mo to sa Psalm 127 verse 1, tama? Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan na nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhan na nagbabantay. Are you with me? God is the center. Pag hindi ang Diyos ang sentro, we will be scattered. Walang kabuluhan, walang mangyayari. Can you just imagine yung isang nanay iiyak, paano po yung anak ko pag nakulong kami? Nung sinerve na yung warrant, binigyan na siya ng warrant, ano sabi? Happy na, happy. Right? Apat ang anak niya. Gusto ko sana sumagot. Gusto ko sana sagutin. Paano naman yung mga taong nawasak ang bahay dahil sa'yo? Dahil sa standard na ginawa mo. Tama? Yan lang din na. Bakit? Not my business. I want my Facebook to be seen by people that I glorify God. A family that is not gathering for Christ is scattering. Kung nagagather lang kayo kasi may lechon, nagagather lang kayo kasi mayroong liempo, mamayang konti, nasa heart center na kayo lahat. Puro cholesterol yun eh. It will be scattering. A family that is not aligned with the purpose of God is resisting God. Kamusta ang family natin? Hinahatak ba natin sila papunta sa Lord? Okay? Kaya I told you, di ba? Nung makita kong nagbago si Paulo, si Radju, si Jerry, si Sedi, si Richard, naging mabait ako. Kay Joy, wala akong problema. Oy, naghanap ako ng pagbati sa pamangkin ko ng happy birthday. Ginamit ko yung picture niyong dalawa. Pag nalaman ko na umiiyak yan, I will haunt you. Okay? Padudukot kita kay Trump. Kagaya ng ginawa niya sa Venezuelan president. You see? Pag nakikita ko silang bumabalik sa Panginoon, nung makita ko si Vander na iika-ika na bumalik, sabi ko kanina, pagkusap ko sa kanya kanina, kailangan pa madisgrasya para bumalik. Thank you po, Tito, ha? Isang ganun lang yan. Isang ganun lang. Duty to God. Duty to preserve God's design. Let's go now to our message. Duty to my family. May katungkulan ka sa pamilya mo. Paano lalakas ang family mo kung hindi ka faithful? Kung mahina tayo. Husband, sabi ni Ephesians 5:25, mahalin mo ang iyong asawang bahay kung paano minahal ni Kristo ang kanyang eklesiya at ibinigay ang kanyang sarili rito. Verse number 28, ganun din naman, marapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawa bilang kanyang katawan. Ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Hindi mo pwedeng sapakin ang mukha mo na, sinapak mo pa. Verse 29, walang lalaking napuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Kung di inaalagaan, chinecheris. Ganon din naman ang Panginoon sa simbahan. We have to be faithful because we have a duty before God, duty before man, before the side of God, and to our family. We need to be faithful in our role as a husband, wife, father, parent, child. Sabi ko nga sa inyo, sabi ng kultura, marry the person you love. But the Bible says, love the person you marry. Kanya kung hindi mo kayang mahalin yan, okay, magsasama. The greatest love and the greatest gift that a father could give to their children is to love their mom. You see? Pag nakita ng mga bata, how you take good care of the mom, how you preserve, how you care, yung mga bata will receive a great sense of security.
Kasi nakikita na yung love being demonstrated sa kanilang sariling mata. Conversely, they receive a great sense of insecurity pag nakikita lang sila'y nag-aaway. At mamaya maghihiwalay na. Yung insecurity, it will plague and haunt the young people for years to come. Isang araw, hindi ka nahabulin ng kasalanan mo because it's covered by the blood pag hiningi mo ng tawad. But you will be haunted by the opportunities that you miss kasi hindi mo ginrab yung opportunity. Ginrab na maging mabait, mapagkumbaba. You see? Huwag ka na mag-intay pang, pag hindi siya humingi ng tawad, ba't ako hihingi? Hello? Ako pa? Na. Sabi ng Panginoon, mga asawang lalaki, verse 25, love your wives. Kung paanong minahal ng Panginoon ang eklesiya at ibinigay ang kanyang sarili. We must learn how to keep our family commitment. Sa family namin, we always say, we learn, we love, we laugh, we leave a legacy. Sa aming pamilya, we say, I am not perfect, you're not perfect, but by the grace of God, we learn and grow together. Can we say that? I am not perfect. Say it. Tignan mo yung katabi mo, you're not perfect. Teka, but yung I am not perfect, pabulong, yung you're not perfect, sumigaw pa ng dila, you're not perfect! Ulitin natin, ha? I am not perfect. Tignan mo yung katabi mo, you're not perfect. But by the grace of God, we're growing and learning together. Tama? That's what grace is all about. That's what faithfulness is all about. That is what God. Pag nakita ng mga bata that you pray even you're tired. Ay, di ba pagod na si mama? Kapoy na siya? Nagpipray ka? Then you attend church kahit busy ka? Mama, di ba meron kang church muna. And they saw you trusting God kahit na yung pera mo tight na. Yung faith nagiging totoo. Nak, tsaka na mo na umorder ha. Bakit? Mag-o-offering muna tayo. Tatapusin natin ang commitment. You see? Tama ba na yung baboy ko? 50,000? Kasi may nakay 50, no? Kulang ako ng 2,000. Baboy. Kasi I made a promise to God na pag natanggap ko yung baboy, Edgar, penga isang baboy. Okay? Akin na yan, nalagay mo ng pangalan ko ha, Joey ha. You see? Every January, meron tayong baboy na alagaan. Okay? Itong baboy na ito ay ating iipunan ng pera. Kung magbibigay ka ng piso ngayon, Sunday, next week, 2 piso yan. Next 3 weeks from now, 3 piso. Okay? Orange na naman. Hindi na kayo orange na binigay nyo sa akin eh. Bakit orange? Thank you. Okay? Pag dinadagdagan mo yan, pagdating ng 52 weeks yan, that is 1,300. For what? For what? Sa mission. Pag nagbigay ka naman ng 5 pesos, after 52 weeks, that will be 6,890. Pag nagala ka ng 10 piso, pagdating ng 52 weeks yan, 13,000. Mine is different. I give 1,000 a week. Hiuhulog ko yan. Yung baboy ko magaang. Hybrid eh. Hindi maingay. Pag binuhat mo, magaang. Bakit? Parang walang laman. Parang gutom. Pero 3 tao ang lagi kong nilalagay dun every week. 3 tao. Tama? Tama ba yun? Tama? 3 tao ba yun nasa 1,000? 4? Agila na? Ay, wala na yung tao. Mabuti pa dati, mabuti pa yung pera, may tao. Ngayon, wala na rin palang tao. Agila na. Kanya pala magaang. That is my dream. Sabi ko, Lord, I will save 1,000 pesos every week. Kanya nung makita ko yung listahan ng offering ko last year, I was so thankful. You know why? I was able to give 1.5 million.
Sabi ko, Lord, salamat. At nakita ko doon yung 50,000, sabi ko, Lord, kulang ako ng 2,000, short ako, babawi ako. Okay? Gagawin kong 52. Bakit? Pangako ko yun eh. You see? Pwede ko naman gastos yung 52,000, tama? Ano ba mabibili ng 52,000? Isang sapatos. Di ba? Isang kain. Ano pa? Ilang case ng beer yun? Walang sumagot, ha? Dahil pag may sumagot, malalaman. Are you with me? I gave it up. Wala na akong bisyo. Wala na akong ginagawang mali. Kasi nung unsaved ka, tignan mo, di ba nung unsaved ka? One more round! Tama? Sagot ko! Ba't nung masave ka, ba't wala na yung pera mo? Wala ka ng bisyo, hindi ka na nang bababae, hindi ka na nanlalaki, hindi ka na namamakla, hindi ka na nag-iinom, wala ka ng sigarilyo, wala ka ng bisyo, tama? Nasan yung pera? I put it on my God. Your family will not rise above the level of your faith that you consistently live. Papantay lang sila, hindi sila aangat. Yung faithfulness sa church, sa prayer, obedience, ito yung magsaset ng temperature sa susunod na henerasyon, sa apo ko, sa mga darating pa. In families, we try to export faith sa ating mga anak na hindi natin inimport sa ating puso, hindi nakikita. The greatest gift that you could give to your son and your daughter is not gadget, is not money, but a good example. A good example of how faithful you are. You see? Na kahit hindi mo gusto yung masasalubong mong asya, pupunta ka pa din. More than anything else, I want my boys to be able to look back and say, I have a father and a mom who love God and are faithful to God. Can your son and daughter say that to you? Kanina nung marinig ko yung testimony ni Job, I'm not a perfect father, I was not, I will never be. I'm not a perfect husband, I will never be. But hearing it from my youngest son, sabi ko, Lord, salamat. That He is implementing what I told them when they were growing up. Hindi po makulit si Job pagtulog. Okay? Imagine ako na ang administrator ng school na o office pa ako. Kasi yung panumpak ng CR, yung pang ganon, pag may bara. Sabi niya, ito kaya pag ginawa ko to kay Mark, hindi yan ha, yung isang Mark. Ginanon sa mukha. Nagsumbong, pastor, yung anak mo. Bakit? Ginanon po yung panumpak sa mukha. Office ka. Pastor, yung anak mo. Ang ginawa? Niyaya po kaming office ka. Dapayan. Pinakamapalad na anak ko yan. Kasi yung palad ko tumatama lagi sa kanya. Pero look what he is now. Right? Look anong nangyari. He resigned from his job as a manager sa Citibank. Now he's a manager sa ING. He's raising his daughter. And Micah is a wonderful blessing to, ano sabi niya? Anong mapapala ng love? Gusto ko nga sakalin to eh. Normal na salitaan eh, di ba? Oh. Gusto ko nga sakalin to. Gusto ko pukpukin ng bote to eh. Am I right? Pero dahil may Diyos, are you with me? Wala kang malilihim kay Megan. Alam niya, naririnig niya yan eh. Ultimo utot ng mag-asawa, alam eh. Ano nakikita sa atin? You see? And I'm so thankful that what you gave me nung isang birthday ko, doon sila nakatira sa condo. You see? Sabi ko, Lord, salamat ha. They're paying yung dapat ng bayaran na whatever, I don't know what it's called. Okay? Monthly. Di ba magandang sabihin? They model the Christian life to me.
Nakita ko silang nagpatawaran sa sarili. Nakita ko silang nag-apology. Nakita ko silang maglambingan. Nakita ko silang nagtaas ng boses. Pero at the end of the day, they will sleep together. Isipin mo, wala na kaming anak. Kung di kami nagsasama dahil sa sarili namin sa Panginoon, doon ka sa sala, ako sa sala, doon ka sa ano. Hindi na kami matutulog. Hindi kami magkasama. Pagdating na umuwi na si Jeff, pag umuwi na si Jeff, okay? Kaming dalawa na lang ni Ellen. Anong gagawin namin? What is a house without a home when there's no one there? Kantahin ko na. Pag matutulog kami pa rin magkatabi. Seeing a successful role model has a tremendous impact on people. Hindi ko sinasabing hindi kayo nag-away. Hindi ko sinasabing wala kayong diskusyon. Meron. Pero at the end of the day, natuto kayo magpakumaba. Ano sabi ni Jeff kanina? Napakapeti nung pinag-awayan namin. Hotdog lang. Diba? Ba't di ka ba nagluto? Pwedeng isa-isa lang. Kasi gutom na ako eh. Ba't di mo sinabi gutom ka? Sa iba yan, pinatulpo na. Isusumbong ko po ang asawa ko, bakit hindi niluto yung satog? Kasi gutom na ako. Ang tinanong, ba't di mo sinabing gutom ka? Are you with me? Realities of life. Kaya mo yun, Dan? Hindi pa. Kasi nag-aaral ka pa. Tama? Ikaw, Wayne, kaya mo yun? Yung ganong klaseng trato na hindi niluto yung hotdog? Magagalit ka, hindi pa kaya kasi wala ka pang kapasidad. Ilang taong ka na? 15? 13? Tagal pa yan. 45, pwede ka manligaw. Ikaw, Dan, ilang taong ka na? 19? Wala pa. Ang una intindihin. Si Camille nga, 13 eh. Tama? 13, no? Di pa niya iniintindihan. Si Megan nga, ilang taong ka na, Megan? 20? 29? 29. Makita niyo? Hindi nga nagmamadali ka? Subukan mo. Nadaling kumain, no? Ikaw, Zoe, ilang taong ka na? How old are you? You're still computing? Okay. So wait. Huh? Wait. A husband has a particular duties to his family. A husband has to be faithful and a strong husband. You know why? Listen, pag nawala ang tatay, ang anak at asawa nagwawala rin. Pag ang tatay weak ang desisyon, ang pag-uugali ng tatay ay hindi maayos, kadalasang nangyari sa nanay at tatay, damay-damay. You see? How can I be a good example to Jeff and Jeff? Parehong anak kong lalaki. You see? Kanya pag ang lalaki hindi matatag, hindi faithful, madadama yan. Alam mo, Bonnie, bakit ang anak mo nagsakripisyo na bayaran? Nag-loan para sa tinatawag na para sa lola niya? Why? Nakita sa iyo eh. You see? Will your son imitate your love and faithfulness to God? May kasabihan tayo kung ano puno. Yun ang bunga. Tama? Ano nakikita sa atin? Fathers, if you will not learn to be strong, you will not be able to build a strong family. Walang mangyayari. Okay? Boys and girls learn different things from their father. Ang mga lalaking anak, they learn how to become men. Ang mga lalaking anak, they learn how to channel aggression. They learn how to carry responsibility. Ang mga babae, they learn from their father what kind of man is safe. Ako, hindi ko mapapaliwanag yan. Wala akong anak na babae. Tama? Pag may anak kang babae, ipapakita mo sa anak mo, ito ang safe. Kanya kung may anak kang babae, ipakita mo sa asawa mo, sa anak mo,
Pag may kotse kayo, ikaw magbubukas ng pintuan. Pag uupo, ikaw mag-uusog ng upuan. Ikaw bakit? To show to your daughter, this is how your husband, your future should do to you. Pag may anak kang babae, you should show what kind of man is safe. Pag may anak kang babae, ituturo mo what leadership feels like. Pag may anak kang babae, pag tatay ka, it should show what love looks like. Ganun pala yung love. You see? Kanya ako naniniwala ako na itong si Camille, si Faye, at saka si Ines, pag mag-aasawa to, ang hahanapin nila, yung kagaya ng tatay nila. Am I correct? Yun din ang sasabihin ni Kian tsaka ni Katiana. Okay? Pag nag-asawa ko, ang hahanapin ko, kagaya ng pagtrato ng tatay ko sa nanay ko, binubusog lagi. Pinalalaki ang puson. No. Kung paano mag-alaga. A strong father relationship predicts long-term adult well-being. It's not about the income. It's not education alone. It is not environment, but the relationship that they have with their father. Hindi mo didisiplinahin ang anak mo by speeches. You discipline them by your presence, by your consistency, by your self-control, by your discipline. If you want your son and your daughter to become regulated, be a regulated man. Yung child's future nervous system nila, yung confidence na meron sila, yung resilience ay hinuhubog ngayon. Not by your wife, but by the father. Kanya kung gusto mo maging tatay, are you ready to become a good example to your son and to your daughter? You see? Natutunan ko yan not for my father because he died when I was 14. Natutunan ko yan kasi may Pastor Fajardo, may Ecclesia, Bible Baptist Church of Pasay, na nagturo sa akin na may Diyos. Na mayroong palatuntunan ng Panginoon. Fathers, if you will not be strong, you will not be able to build a strong family. Ganon din ang nanay. Ang wife, ang son, ang daughter, lahat ng membro, hindi pwedeng bumaba kasi pag may bumaba, hihilahin natin pababa ang pamilya. Parang spaghetti yan. Tinanong ano ba yung spaghetti, pababa o pataas? Saan mo hihilahin ang pamilya mo, pataas, pababa? Dahil sa kanila, kailangan nating maging faithful. Kailangan magpatatag, kailangan maging malakas. Bakit? Pag wala na tayo, can they make it? Ako, I'm not afraid to be out. If it's my time, I'm out. Sinabi ko na, kagabi lang sabi ko, Lord, are you going to take me home? To a place where I belong? I'm okay. Anyway, my son will be okay. Kaya ba lang harapin yan? Hindi ka pwedeng magbigay ng space sa kahinaan. Hindi ka pwedeng magbigay ng space sa unfaithfulness kasi isang araw yung anak mo ikakasal, isang araw. You see, kausap ko si Pastor Delphine kagabi ng isang araw, sabi niya, pambira bossing, parang hindi ka natanda. Tangi, 62 na ako. Sabi ko, si Abby, kamusta? Yung kanyang anak na babae, teacher, ikakasal na, namatay yung manugang niya dapat sa aksidente. Sabi ko, how is she doing? He's okay. Good. Pinuntahan ko pa yon. Sa La Union, sa Baknotan, pumunta ako. Sabi ko, Abby, you're doing well? Yeah. Parang anak ko na. Ikakasal na siya sa May 1. Sabi ko, okay lang siya? Yeah. I just don't know kung andirito ako, ha? But if I'm available, I will be going there. I'll be happy to see you. I'll be happy to see you be married.
Ang mother's love shines not only in her words, but in her tireless hands, cooking, cleaning, guiding, and caring for everyone at home, at the same time nagtatrabaho. Tama? Pag uwi niyan, magluluto, maglilinis, kikilos, gagawa. Even when she's weary, ibibigay niya yung kanyang kalakasan to keep the family together. You know what is that? Faithfulness. Tama? Kanya nga mayroong isang kanta na usong-uso nung 70s. Di ba? Who's gonna clean the toilet? Who's gonna clean the oven? Okay? Lady, are you crying? Do the tears belongs to me? The meaning that you've never seen before. Okay? May duty ka sa asawa mo. Isa kang ina. May duty ka sa anak mo. Anong nangihina ka? Tumigil ka nga. Meron kang pinadedede, meron kang inaalagan, may papalitan ka ng lampen. You need to be faithful. Kailangang magpalakas ka, maging faithful ka, dahil hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. You have a duty. We need to be faithful. We ought to be faithful in order to give the basic to the family. Consistency. And not only the basics, but also more than that. To provide what's better. To give the best whenever possible. You're not the only one to give it if you're not faithful and strong. Kanya mo sila maasikaso kasi faithful ka. Kasi strong ka. That's why the number one trick ng diablo sa atin ay paniwalain kang mahina ka, hindi ka tapat. Bubulungan ka niyan, huwag kang magbasa ng Bible. Di naman tama yun. Nag-pray ka na kanina. Kumanta na nga kayo ng haba-haba ng kanta. Nagsimba ka na nga eh. Babasa ka pa ng Bible. Ano mo sasabihin ng diablo? Hindi totoo yan. You know why? Sabi ng Bible, greater is He that is in you than he that is in the world. Huwag mong paniwalaan ang bulong ng diablo. 1 John 4:4, ye are of God. Kayo'y maliliit na mga bata, kayo'y nag-overcome kasi dakila ang nasa iyo kesa nasa sanlibutan. Kaibigan, tropa, barkada. Shh! May Diyos ka. Hindi magche-check out yan pagka ikaw ay tinatamad. Hindi magche-check out yan pagka hindi ka faithful. Pwede kang manghina. Okay? Pero pag nakumbinsi mo sarili, mahina nga ako, unfaithful nga ako, hihina ka talaga. Dapat, ikaw na husband, ikaw na asawang babae, matuto tayong magtiis. Maging faithful. Masaktan! Children, mga anak, be faithful in appreciating your parent. You don't know what's in their mind. You don't know how difficult it is for them to raise you. You see? Ang mahal na ng Pampers ngayon. Nung lumaki si Jeff tsaka si Jap, lampin. Ngayon, Pampers. You see? Can I just tell this to you, mga anak? Your dad is getting older. Your mom is getting older. Nauupaw na buhok. Nangihina na. Hinihingal na. And the clock does not stop ticking. Tick-tock, 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 tick-tock. Tigulang na sila. I just pray that God will give you enough time to give back. I just pray that God will give you enough time to show gratefulness sa tatay at nanay mo sa sakripisyo nila. Huwag mo sasabihin, katungkulan nila yan. Nah. We need to pay back and say, ako po yung pinalaki mo.
I want to challenge you today to learn to see the faithfulness before it's gone. Wala na akong nanay at tatay. My dad died when I was 14. My mom died 2009. Okay? No one can replace my mom's life in my heart. Marami kong tinatawag na nanay at tatay, but no one can replace them. I miss telling them I love you. I miss telling them I'm proud of you. You raised me. You become faithful to me. Don't answer your father with silence. O anak, kamusta ka? Many fathers hide their love between the quiet strength, but they still long to hear your voice. Kailan ka huli nakipag-usap sa tatay mo? Kailan mo siya huling niyakap? Lagi ka nagmamadali? Ha? Don't measure your father only by what he provided. Kung babatiin tatay ko, hindi ako bilhin ng iPhone 17. Hello? Ayos ko. iPhone 17 next year, laos na yan. Tama? Pero yung pinambili mo ng iPhone 17, kung bumili ka ng biik, next year, marami ng biik yan. Pero hindi mangakaroon kasi lalaki binili mo. Dapat babae. You see? Binigyan ko si Pastor Benny at si Pastor Fajardo ng tig-isang pares, tig-2 pares ng baboy ramo. Sabi ni Pastor Benny, pambira ka, Joey, ano ba binigay mo? Baboy ramo. Di ba? Gusto mo sa farm mo. Ano nangyari? 70 na yung biik eh. Ayaw mo ba nun? Si Pastor Fajardo, kamusta na po yung baboy ramo? Nagbenta na kami ng 30 biik. Hindi ba nakakatuwa? Organic lahat yan. Ganyan lang kaliit. Tapos meron pang... Saan mo kinukuha yan? Basta resourceful ako. Sino gusto ng baboy mo dito? Lagay mo sa apartment mo, bibigyan kita. I can provide baboy mo. Gusto mo? O, ikaw, Rani, gusto mong baboy mo? Lagyan kita doon sa, kalaro nung kulay brown mong aso. Gusto mo? Bibigyan kita isang pares. You see? Dito ang tuwa ako doon sa matatanda. Sabi niya, pambira itong binigay mong baboy mo. Eh pagka binigyan ko ng cellphone yon, laos na yon, tama? Nanakaw pa. Oh. Na-snatch pa. Pero baboy dumadami. Oh. Nakakatuwa. Don't measure him by what he provides. Alam mo ba, dala-dala ng tatay mo? He carries worries you never saw para makatulog ka ng payapa. Ba't hindi mo kausapin ng tatay mo, Tay, how are you in your younger days? What are your dreams? Ano yung takot mo nung lumalaki ka? Anong klaseng lalaki ka before responsibility reshape your life? Ano sabi ni Job tsaka ni Micah? Until Sulen came. Everything changed. Tinanong mo na ba kung anong klaseng tatay ang tatay mo, kung anong klaseng lalaki siya, kung anong klaseng nung lumalaki siya, ano yung pinagdaanan niya when he was growing up? Respect his sacrifices. Ang ilan sa mga pangarap niya hindi nangyari kasi gusto niyang buuin yung pangarap mo. You see? Marami siyang gustong gawin, kanya lang, no, may anak na ako. I have to give it up so that my son, my daughter will have a beautiful life. Are you standing by your father in private or in public? Dapat pareho. Because your father stood for you when no one stood for you. Tignan mo yung mata niya. You know what your father said? Look me in the eyes. Tell me what you see. A perfect paradise. Nakita mo na ba mata ng tatay mo?
Notice his tired eyes. Kapoy na siya eh. Pag tinignan mo yung mata niya, they will tell stories of nights that he stayed strong nang gusto niya nang magpahinga, gusto niya nang sumuko, gusto niya nang tumalikod. Kanya lang hindi pwede. He needs to be faithful for you. Mga anak, don't miss the faithfulness of your mother. Can I give you some inputs? Do the household chores together. Linisin niyo pareho yung bahay. Niya pagka Sunday, natutuwa akong makita. It's either Ems or Micah, si Ellen, si Jeff, si Jap, naguhugas, kumikilos. Ako nakatunganga lang. Bakit? Di naman ako nakain, sila lang nakain. I'm just, may magtitimpla ng kape, tama Allen? May magliligpit, may gagawa. Kanina sabi ni Allen, Pastor, ang sarap ng kape ha. Sabi ko, hindi, may nagbigay lang ng kape. Kaya salamat po sa mga nagbibigay ng kape ha. Salamat sa mga coffee beans na binibigay nyo. Gusto ko sanang itanim kanya lang di na pala pwede kasi na-process na. We love it. You see? We just want it espresso or double espresso. That's it. That's what coffee is all to us. Double espresso, no sugar, no cream, nothing. That's it. Kanya nga kape, mapait. Di sana bumili ka lang ng Milo para matamis. Organize mo yung cabinet nyo. Tignan mo na. You see? Sabi minsan ni Elaine kay Sol, Ma, kunin mo na yung mga dilata dyan. Sumagot si Sol, itatae ko na. Bakit? Kinain ko na. Dahil sabi ni Elaine, Ma, may expired na. Sabi ni Sol, wala na anak. Bakit? Kinain ko na. Itatae ko na to. Di maganda usapan nila. Ayun, may. Hindi yung, Ma, nasaan yung, kasi naka-CCTV. Nasaan yung yung Carne Norte? Yung Delemondo? Kami nga Century 2 na lang, ayos na Diba? Buy or make her something thoughtful. A letter. Something that she's been wanting for years. Ano yung alam mong gustong-gusto ng nanay mo? Tama? Ask about her dreams. You see? Ano yung pangarap ni nanay? She sacrificed sa marami sa atin para sa kanyang pamilya. Remind her that it's not something that you forget. Naalala ko po yun, Nay. Di ba nakakansin pagkakain kayo, sabi ng nanay, busog pa ako, pero ang totoo nun, gutom siya, gusto lang niyang kainin mo yung ulam. Create a tradition with her weekly tea or kung ano gusto niya, manood kayo sa Netflix. Kanya pagka si Ellen, nakita ko, nanonood ng hindi ko maintindihan, ano ba yung mga Korean novela? Pag nanonood yan, hindi na ako nakikialam. Sige na, panoorin mo na. Mamaya, ako na lang manonood. Anong paborito kong panoorin? Balita. Yun lang. Tulog na siya. Ako naman maingay. At saka, gusto ko lang meron ako naririnig, pero hindi ako talaga nanonood. You see? Travel with her. Take her to a place na lagi niyang pinapangarap. You only have one mom. Wala na akong nanay. Wala nang nanay, yung mga pamangking ko. Namatay pa yung kapatid kong isa na parang nanay nila. A mother's love is not shown only in words. Sa kanyang pagod na kamay, nagluluto, naglilinis, nag-guide, nagmamalasakit for everyone at home.
Even when she's weary, she gives her strength para yung pamilya magkaisa. You know what is that? Faithfulness. Honor their faithfulness hanggat kayo pa. Bakit? Kasi isang araw, pag wala na, it's an empty seat, hindi niya na maririnig yan. Pag patay na, magbibigay ka ng flowers, it's too late! It's too late. The greatest gift I gave to my mom is that a life that she's proud of. She wrote me a letter and she said, if I have not told you, Joey, that you're the greatest thing that ever happened to me, salamat. Why? She died while I was being used by God. Hindi na pasaway. Hindi na nakakaya. Hindi na hinahabol ng barang. Hindi na gumagawa ng mali. Hindi na harap sa registrar. Hindi na magbibigay ng kahihiyan. One day you will fully understand it. By then, you will be only called to live it by yourself. Yun ang regret. Sana sinabi ko na. Sana pinakita ko na. Sana tinawagan ko na. Sana pinasyal ko na. Sana. We live in a society where it's easier to offer condolences than compassion. And funerals are fuller with living rooms. And flowers, bango ng flowers, hindi na maamoy. Kanya sinasabi ko sa inyo, pag namatay ako, don't bring me flowers. I cannot smell it anymore. Ngayon, sabihin mo sa akin, huwag kang iiyak sa kabaong ko. Pastor, ito po. Didilatan kita, tumahimik ka, di mo sinabi ng buhay ako. Sasakaling kita pagka nandyan na ako. Christians, be faithful. Be strong. Because people depend on us. We cannot fail the people we love. We cannot fail the people in the church. We cannot fail the people in our country. We have to be faithful and strong. You see? Sa 2026, we must not just set goals the way we used to. Our focus should be simple. Keep returning to God within, to live more like Jesus. That the choices that we have be led by the Holy Spirit, not by fear or reaction. Mangako tayo that we will respond with love instead of ego. Let's learn to work na yung work natin will be an extension of inner alignment, not a performance. Dapat makita si Kristo sa atin. Duty to God, duty to preserve family, the design for duty to family, duty to self. How can you give and pour on an empty cup? Paano pag sagad ka na? Paano ka magbibigay ng faithfulness kung ikaw mismo wala? Paano ka magbibigay ng love kung wala? How can you spell family without an I? You see? There's another reason why you should be faithful. Ano sabi ng Panginoon? You should love your neighbor as you love your... kung namumuhi ka sa sarili mo, every time you see the person, the woman, the man in the mirror, kakainis to. Kung may self-rejection ka, how can you love others? Dapat mas mataas ako eh. Yung mataas, dapat maliit ako eh. May tungkulin tayo sa sarili nating tagumpay. Ano sabi ng 1 Corinthians 9:17? Sapagkat kung gagawin ko to sa aking sariling kalooban, I do this willingly. Hindi napilitan, hindi tinakot. May reward ako. Pero pag ito laban sa aking kaisipan, laban sa aking sariling kalooban, my disposition of the gospel is committed unto me. Imagine si Paul, inisip niya sarili niya. He thought of his well-being kahit na nagtuturo siya sa mananampalataya.
siya man ay hindi hanggang turo lamang. Kailangan may performance din siya na sabihin, kailangan may premyo rin ako. Ano sabi niya? If I do this willingly, I will have a reward. Sa ginagawa mong faithfulness, gagantimpalaan ka ng Diyos. Kailangan may performance din siya. Kanya sinabi niya, kailangan may premyo rin ako. Kanya pag ginalingan mo, makikinabang ka rin. Anong sabi niya? Ang lagay, kayo lang? Iniisip din niya sarili niya. Good stewardship begins with you. Why must you become faithful and strong? Kasi ang unfaithfulness will lead to weakness and slavery. When faithfulness breaks, influence breaks. Ang diablo gusto niya sa'yo, maging mahina ka. Ang goal niya is to make you unfaithful. Hindi ka magpipray, hindi ka magsisimba, hindi ka magpapatawad, hindi ka magmamahal, hindi mo gagampanan ng tungkulin mo sa pamilya mo bilang nanay, tatay, asawa, tatay. He wants you to be unfaithful. Ano sabi ng 1 Peter, 1 Timothy 1:12? Pinasasalamatan ko ang Panginoong Jesucristo na siyang nagpalakas sa akin. Listen, sino nagpapalakas sa'yo? Lipobitan? Sting? Red Horse? Oh, by the way, sabi nila, ang 2026 is year of the horse, Hindi year ng Red Horse. Ba't umiinom ka? Hindi ba sinabi, year of the Red Horse? Anong Red Horse? Kamote ka. At kung Red Horse ang iniinom mo, low class ka. Bakit? Panundot lang namin yan nung unsave ako. Pag bumaba na yung tama namin, Red Horse ang tinangaan namin. Okay? Iba yun. Pagka wala na, panundot lang yan. I thank my God who enabled me. Sino nagpapalakas sa iyo? Ano sabi nito? For He counted me, come on, help me. For He counted me faithful. Siya naglagay sa ministry. God entrusts ministry to faithfulness, not talent. Lahat ng taong unfaithful, mahina ang loob, mahina paninindigan. Nagiging alipin, kanya utu-utu ka. Doon na nakita ko Pag sinabi ni Resty, sapakin mo yan, di sasapakin. Nakawin natin to, di nakawin. Kunin natin yung mga Kasi nung panahon na yun, pag inutusan kami, kantsawan lang, nakawin natin yung Pioneer. Alam mo yun, natatandaan mo yung mga sound system sa jeep, di ba? Pioneer, cassette tape, tsaka yung malaking anong tawag doon? Na nilalagay talaga namang sa ebangelista, yung mga jeep, ang salamin sa harapan maliliit lang kasi talagang punong-puno ng mga tugtugan Nakawin natin, di nakawin. Lagyan natin ng paputok, di paputok. Naisip ko, teka muna. Leader lang namin to sa fraternity, uto-uto ako. Bakit? Hindi faithful. Uto-uto. Nung napatay siya, ay takbuhan na kami. Sabi ko, kung naging uto-uto ako sa fraternity namin, ba't hindi ako maging uto-uto sa Diyos? Nilipat ko lang. Okay? Tanong, hindi ka makatanggi. Bakit? Niyaya ka magpunta, ayaw mo sumama. Ba't sumama ka? Hindi mo makatanggi kasi nakakahiya. Kanya kaladkad ka, kasama ka. Tama? Di ba sabi ko sa inyo kanina? Nagpunta si congressman nung Friday, Thursday. Tara, sama ka, kain tayo. It's not time to make a change. I will not eat. I'm okay. And tayo sa Jade Garden. Hindi nga ako nakain, di ba? Naalala mo, kumain tayo minsan sa ang dami nating kausap. Di na kumain Tsaa lang ininom ko Sayang nang babayad mo. Mahal-mahal ng buffet, tapos di naman ako kakain, inom lang ako dyan ng, no. Mamayang gabi pa ako. Ba't ka nandito? Ayoko naman talaga, napilitan lang ako Ba't kinain mo yan? Hindi ako makatanggi. Ba't ganyan ang ginawa mo? Hindi ako makatanggi. Ba't ka uminom ng alak? Hindi ako makatanggi. Kanya nung ako'y na-save, sabi ng mga tropa, Joey, sa'yo na.
Ayaw mo minom? Bakit? Kristiyano na ako. Hindi ko na pwedeng inamin yan. Bubuhos namin sa ito. Buhos mo. Kung kaya mo. Babasagin namin ng baso. Papalitan ko. Habang mo naman nagsimba siya, halitita simbahan nyo. Si Kristo nasa puso ko. I stood. Ba't ka napag-boyfriend? Ba't ka napag-girlfriend? Wala ka ba sa edad? Hindi ko makatanggi. Mami ang konti, kuya nalaglag. Pag hindi ka marunong tumanggi, wala kang faithfulness. Wala kang strength. Anong tawag sa'yo? Alipin. Sayang ang buhay mo dahil ang ibuhay mo, pinamumuhay mo sa pleasure ng iba, hindi sa Diyos. Utu-utuk eh. Okay? Kailangan faithful tayo, kailangan strong tayo para hindi tayo inaalila, hindi kinakawawa ng iba. Iba yung tayo naglilingkod, iba yung kusa dahil gusto mong tumulong. At iba rin yung wala ka lang magawa at wala kang laos na tumanggi. Ngayon, alam mo, dapat dumating ka sa point na you have to make a choice between worst and bad. Ano pipiliin mo? Worst or bad? Bad. Dapat dumating ka na sa point na nagle-level up ka na between good and bad. Ano pipiliin mo? Good. Dapat wala ka na doon pag matagal ka na. Dapat ang choices mo between good and better. Anong pipiliin mo? Pag dumating ka na sa level na dapat ang choices mo between better and better, anong pipiliin mo? Tanong ko sa iyo, nasan ka pa rin? Worst and bad? Hindi ko na-issue yung worst and bad eh. Wala na sa akin yan eh. Wala na rin sa akin yung good and bad. Andun na ako sa best and better. You know what I'm saying? I always look, is this the best way for me? Hindi yung is it good? Na! Tapos na ako dun. Doon na ako sa best and better. Yun na ang laban ko. Tanong ko sa iyo, ano ang laban mo? Ha? Kung ayaw mo, pero wala kang magawa, wala kang laos na dumumi, that's why we have to be faithful. Ano sabi ng 1 Corinthians, 1 Samuel 4:9? Maging matapang ka. Okay? Magpakalalaki ka, hindi yung quit yourself like men. Ay, titigil na ako maging lalaki. No, magpakalalaki kayo ng tamang rendition yan. Kayo mga Pilistino, hindi kayo servant ng mga Hudyo as they have been to you. Quit yourselves like men and fight. What does it mean? Magpakalalaki ka, lumaban ka. Magpakatibay ka. What is wrong with unfaithfulness? Unfaithfulness produces weakness, and weakness carries consequences. Pag mahina ka, unfaithful ka, may consequences yan. Ang masama, anak mo ang ang aani. Pag mahina ka sa conviction at faithfulness, magiging vulnerable ka sa kasalanan, sa temptation, at enemy's control. Ang tunay na kalayaan is found in a strength that comes from your faithfulness to God. Are you faithful to God? Huh? Weakness frustrates full development. An unfaithful life never reaches its God-given potential. Pag ang faithfulness walang growth. Ang trabaho ng Diyos sa iyo, incomplete. Weakness frustrates fulfillment. Pag walang faithfulness, kapatid, meron tayong moments of pleasure, pero hindi mo mararamdaman yung lasting joy and spiritual satisfaction. Yes, masaya ka, may nabili ka, may nakain ka, may sweldo ka, pero walang satisfaction. Fulfillment flows from a life fully yielded to God. People of God, remember this. When you remain faithful, God supplies the strength.
You be strong. And you will be free sa bondage ng kaaway. That is why weak character leans on strong thing. Hindi ka nakakapansin pag lasing, Inglesero. What's your name? Where do you live? Pagka hindi lasing, di ba? Hindi mo makausap. Pero pag nakainom na, tumatapang eh. Hey, where you go? Huh? What's your name? Huh? You want me fight you, ha? You see me, ha? I'm angry, ha? Angry me, ha? I'm angry bird. Hindi mo napapansin pag lasing ka, ang tapang mo. Pagka hindi ka nalasing, di ba? Duwag ka. Hindi ka makapagsalita. Kailangan uminom para you see? Ba't lasing ka? Para lumakas ang loob ko. Kung sa tingin mo pag uminom ka, lalakas ang loob mo, ba't hindi ka uminom ng tubig mula sa Diyos? You see? Pag sinasabi nila, oh, Pastor, ikaw daw magpipreach, sabi ni BP. Ba't ako? Ikaw pinili. Okay. Give me 5 minutes. I'll go there. This coming, labas mo nga yung picture na pinadala ko sa inyo. Tingnan mo, ha? Ito yung pinost kahapon sa Philippine Star. Nakita nyo ba kung ano yung mga picture dito? Okay? Sino unang mapapansin mo dyan, maliban kay Pastor Benny? Yung nasa? Right? Sabi ko, ba't yung ginawa yan? Bakit? Sabi ni BP, ikaw daw eh. Isipin mo, I'll be there tomorrow until Wednesday, that madaling araw ng Thursday, paparoon ako sa Quezon. Dahil gusto ng Quezon Province ako magsalita. Last year, tinabla ko sila. Itong year na to, last year. Gusto nila tapos. Pagkatapos nun, sabi ko, anong oras lang simula? Alas 9. O sige, pagkatapos natin ha, ako'y paparoon pa ng Pampanga. Dahil sabi ni Pastor Emerson, ikaw magpapakilala kay BP. And by the way ha, may ibibigay na CP sa inyo. Ilan ang pupunta, ilan sasama sa Pampanga. Doon na tayo makikita, okay? Alas 2 ng tanghali ang simula, pero alas 6 talaga. Pero we will be there. Ako'y babiyahe ng 173 kilometers. Okay? From Quezon Province, papunta ng Pampanga. Bakit? They want me to speak. Kung na kayo, di ba? Ikaw ang gusto rin eh. Alam mo naman, pag nagbutuhan din eh, ikaw nang tinapig-pipiran. Sabi ko, ay siya, ang dami naman tao dyan. Isinubok namin na iba, hindi namin nagustuhan. Bakit naman? Iba yung luto mo. Sabi ko, sige, tignan natin, magpapaalam ako ha. Pumayag. Sabi ko, tayo, wala ako ng sa Thursday. Bakit? Nandito po ako, dito po ako. Gano'n, anong oras yun? Alas 9 po, pero pangako ko sa iyo. Ha? Pagkatapos nun, ako'y tatalilis na at pupunta na sa iyo. Kailangan kita ron. Wala akong problema. Malapit lang ang 173 kilometers. 4 na oras na biyahe. You see? Paano ako magiging ganon kung hindi ako matapat at hindi ako pinalalakas ng Diyos? As Christians, we face a pressing question. What does faithfulness to Christ look like in public life? Huh? For too long, ang tingin natin sa faith, private. Personal devotion, church activity, moral living, tama yan. Importante yan, but it's not enough. The Bible calls us to a faith that is personal and public, spiritual and social. Faith is never meant to be private. You see?
Politics, education, culture are shaped by the belief about authority, about truth, about human dignity. Sino magtatama sa mga kumag ng mga vloggers kung hindi tayo titindig? We have a social responsibility. Tanong, whose vision will guide the society? Vision ng mga masama o vision ng mga mananampalataya? Meron tayong social responsibility in the Philippines. Politics affect daily lives. Hindi ba napapansin? Sabi ng isa, tumatakbo, tatanggalin natin lahat ng drugs. Sabi ng isa, gagawin kong 20 pesos ang kilo ng bigas. Sabi ng isa, bibiyo ko yung 10,000. Sabi ng isa, pabababain natin ang kuryente ng 2,000. Daming tanga. Hindi mangyayari yun. Kukunin yun sa kaban. Are you with me? Who will tell them? Kaya dapat pag bumoto ka, huwag lang yung mga rhetorics na ganun. Papayag ba ang may-ari ng NGCP na ibababa mo ang presyo ng kuryente? Diyan sila kumikita. Nung pinrivatize lahat yan, nung panahon ni Ramos, ibinenta nung panahon ni Cory, lahat naging privatized. Okay? Yung flood control, failures, nagpapakita ng accountability at saka ng justice. Tama? Yung national budget, it reveals whether priorities serve the common good. Yung human rights issues, tinatawag tayo to defend life, dignity, and fairness. To love our neighbor is just not a compassion. It is caring for the system that protect or endangered life. Sino magtatama niyan? Nilalabanan namin ang SOGI bill. Bakit? Pag kami nakita kang transgender, tinignan mo. Ba't ganyan ang tingin mo? Kasi ganito ako, ihahabla ka. Wala pa nga SOGI bill, ang angas na nung ano yun? Sino ano? Truth matters in the time of trolling and disinformation. Hindi mo na alam ang totoo eh. Tama? Pag nag-share ka ng kasinungalingan, nag-participate ka sa harassment, nag-spread ka ng unverified info, hindi neutral yan. Moral issue yan. We need to stand for truth. We need to stand for integrity. We need to restrain online. Silence is not always faithfulness. We need to stand. You see? When Christians withdraw,
Iba ang magsishape ng society. We need to be powerful. Resist blind loyalty. Refuse defeat, deceit, and harassment. Stay rooted in gospel and not in politics. Meron tayong katungkulan sa sarili. Are you strong enough to stand? Hey, hindi tama yan. That's not the way you should treat people. Male, female. Saan ka dapat? Okay? It's not based on feeling. It's based on design. We need to stand. I ask you, are you strong and faithful? You are the salt and light. Anong lasa ng pagkain pag walang asin? Anong klase na gabi tapos walang ilaw na kay panglaw at halos hindi ko na makita? Tayo yung liwanag, tayo yung asin. We have a duty to God, a duty to preserve the God's design, duty to family, duty to self, and we close with this. Duty to the church. How can you be a strong you and a faithful you if you're not a strong member of the church and a faithful member? Ano sabi ng Hebrews 10:25? Huwag niyong pababayaan ang pagkakatipo ninyo sama-sama kagaya ng pag-uugali ng iba, kung di bawat isa'y mag-aralan habang namamalas ninyo na palapit nang dumating ang Panginoon. We need to be faithful because your faithfulness protects the unity and the testimony of the church. Attendance, church service, unity giving, hindi to display of strength. They're the act of faithfulness. May pananagutan tayo sa church. Kanya dapat malakas tayo. Lalo na kung may position ka. Dapat malakas ka. Dapat may sense of duty tayo. Sabi ko kanina kay... Nasaan si Alberto? Sabi ko, Alberto ha, ito gawin mo pagkatapos ng service ha. Ito gagawin mo. Opo, ako na pong gagawa niyan. Hindi na kita pagbibilinan ha. Opo, ako na pong gagawa. You see? Ibig sabihin, sasabihin ng iba, Pastor, hindi ko po magawa yan kasi nangihina po ako sa temptation. Huwag niyo muna akong bigyan ng ministry. Sino walang temptation? Okay? Kanya ka nga binigyan ng ministry para magkaroon ka ng dahilan, para magpalakas, para maging faithful. Sapat kung wala kang inaalagang ministry, kung wala kang inaalagang kaluluwa, mas madali kang manghina. Hello? Kung ang gagawin mo, umupo, makinig, umuwi, wala kang gagawin, manghihina ka. Pastor, anong pwede mong ipagkatiwala sa aking ministry? Pag tinatanong ko si Pastor, pag pauwi na ako, Pastor, may iutos pa ho ba kayo sa akin? Bakit? Kasi kung wala ako, iuwi na. Pag meron ho, ako'y mag-i-stay. Meron ka bang patatawagan? Meron ka bang gustong bisitahin ko? Ito, puntahan mo yan. Sige po, ako nang bahala. Huwag nyo na intindihan yan, ako na. May pagagawa ka bang sulat? Meron ka pang patatapos sa amin? You see? Kami, ang tawag sa amin ni Pastor Pardo, alipin eh. O, mga alipin, labas. Lalabas kami. Sabi ng mga, ang tawag mo kay Joey? Alipin. Bakit? Ano ba English ng alipin? Servant. Tinagalog ko lang. Tawag sa amin alipin. Oh. Anong ginagawa namin? Kami nag-ukay din ng tinatawag na Poso Negro. Pumunta ka sa Pangasinan. Bakit po? Anong bakit? Ano pong bibilin? Bumili ka ng ano bang tawag ng sawali. Tapos tsaka pawid. Bakit? Gagawa tayo ng bahay-bahayan din eh. Doon matutulog ang staff. Sige po, gamit-gamit ko yung simaron. Susundin ko, bubili ko ng sawali. Ang dami naman sawali dito, ba't doon pa? Hindi ko na tinanong kung bakit, basta sumunod ako. Di pagdating ko doon, yung pala naman may pasusundong isang pamilya. Sino yung bulag? Si Sammy.
Ano yung pangalan ng asawa? Ha? Hindi. Hindi Risa yun. Insa. Oo, si Insa. Oh. Si Insa at saka si Sammy. Sinundo ko. Oh. Ano top speed ng Cimarron? 30. You see? Kakalug-kalug kami. Oh. Nandun sa loob ang mga gamit ni Insa. At saka nga pangalan ng anak niya si Jectro. Jectro. Bakit? Bulol pa eh. Jectro. You see? Ngayon, pastor na si Sammy. Bulag! Oh. Gawin mo yan habang nag-aaral ako. Bisitahin mo yan. Ikaw gumawa yan. Opo. Hindi ko namamalayan. Yan ang sabi ko. Sasama ako kay pastor, ha? Sa mga men. Bakit? Nag-resign siya, sasama ako sa kanya. Sabi ni Rene, anong klaseng loyalty yan? Kailangan ka dito. Alis ako. I want to be a part of his life. Then sabi ni pastor, no, may iwan ka. Hindi po, may iwan ka. I want to let go. No, may iwan ka. 30 years after, ito tayo. Hindi ko alam na yung ginagawa kong pagmamap, pagpo-floor wax, pagbubunot, pagdadrive, faithfulness pala yun. You see? Yung pagsusundo ng bisita. Pag wala kang ministry, pag wala kang inaalagaan, paano ka magpapalakas? Wala kang dahilan para lumaban, wala kang dahilan para maging fair, wala kang dahilan. Kanya pag may inaalagaan ka, pag may ministry ka, iisipin mo, hindi ako pwede bumigay kahit gusto ko nang bumigay. Kasi bakit? Meron akong ministry. You see? We always teach ourselves. We teach a little on what we say. We teach more on what we do. We teach most on who we are. Sino ka? Yun ang makukuha ng tinuturuan mo. Advantage pag may inaalagaan ka kaysa sa wala. Kung minsan yung kabanalan mo, hindi dahil gusto mo maging banal. Kung di ikaw ay sumusunod, kasi gusto mong lumakas. Ang tanong ko sa iyo, gusto mong lumakas at maging faithful o gusto mong magtampisaw sa kasalanan ng iba? Ha? Alang-alang sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan at ng tiwala at ng ministry, tanggapin natin ang ministry. Anong sabi ulit ng 1 Timothy 1:12? Pinasasalamatan ko ang Diyos na nagpapalakas sa akin. Ako'y binilang niyang tapat, nilagay sa ministry. Binigyan ka ba ng ministry? Inaalagaan mo ba yung ministry mo? Saan pupulot ang anak mo ng katapatan kung hindi ka makikita ng katapatan? Anong sabi ni Pablo sa Acts 20 verse 24? Hindi ko binilang ang sarili kong importante sa akin. Hindi ko tinignang mahalaga. Hindi ko binilang na mahalaga. Matapos ko lang yung takbuhin ko ng may kagalakan at yung ministry na tinanggap po sa Diyos na magpahayag ng Ebanghelyo. I don't care kung may nauna sa akin. I don't care. Meron akong inaalagaan. Wala akong pangingimian. Napakahalaga na magiging faithful ka. Pagka naging bahagi ka ng church na ito, makikita mo ang member dito imperfect. Tinubos lang ni Kristo. You're not going to like every member of the church. But you are not here to like them, hindi to Facebook. You're going to love them. You've got to love them for who they are. You've got to love them for where they are and what they would become. Commitment yan. Kanya member ka ng church. Dapat you share the responsibility of the church by praying for its growth. Kailan ka nag-pray? Lord, palaguin mo po yung distrito namin. Palaguin mo po yung Kingsmen. Palaguin mo po yung Achievers. Palaguin mo po yung Lightbearer. Palaguin mo po. Padamihin mo po yung distrito namin. Lord, tulungan mo kami. You see? Anong sabi ng 1 Thessalonians 1:2?
Kami nagpapasalamat lagi sa Diyos. Lagi namin binabanggit kayo sa aming panalangin. Sino pa pinagpipray mo maliban sa family mo? Did you pray for your district members? Did you pray for the adult ladies? Do you pray for adult men? Do you pray for every achievers or young people? Do you pray for your ministry? Are you faithful? Pinakita ko sa inyo yung aking prayer diary. Kanya nung ibinigay sa akin ni Alex sa gabi, sabi ko, Alex, wala kang binago? Wala po. Inano ko lang po yung font and everything. Sabi ko, thank you ha. Kasi sinusulat ko yun. Ganyang kakapal yun. Araw-araw, hawak ko yan. Pinagpipray ko kayo. Trabaho mo, anak mo, negosyo mo. Saan ka nagtatrabaho? Kanya ito yan. Paano ko malalaman if you're not informing me? When was the last time you update me about your life? When was the last time you said, Pastor, ito na po yung kurso ko. Ang alam ko lang sa iyo yung huling binigay mo sa akin. But if you don't update me, I will not be able to be specifically praying for you. You know what I'm saying? You see? Pag hindi mo sinabi sa akin, you see? Kung ano ang nangyayari sa iyo. Paano kita makipagpe-pray ng tama? You see? Naging bahagi ng buhay ko that the first person that I will invite pag may okasyon sa pamilya ko, sa bahay ko, kahit saan, any occasion is my pastor. Sabi ko kay pastor, I will not let you be the last to know. Ikaw lagi ang una. Anything that happens to me, my son, my wife, my family, malalaman mo. Ikaw ang unang makakaalam. I inform my pastor of what is the present happening in my life. Sitwasyon, magkano ang income ko, magkano tinatanggap ko. Pag estudyante, sinasabi ko, ito yung grade ko, ito yung standing ko, ito yung plano ko sa college, ito yung course na kukunin ko. I tell him where I'm working. Bakit? Pinalalakas ko yung ministry. I started when I was 19. Now I'm 62 years old. Pag may bagong blessing, the first person that I would like to know is my pastor. May bagong kotse, may bagong bahay, may bagong baby, mayroong bagong appliance. Hindi yung alam na lahat si pastor, wala pang alam. I don't do that to my pastor. Bakit? I have a duty to my God, to my family, to myself, and to my church. I need to inform my pastor. Nung sinabi ko sa kanya, Pastor, pakakasalan ko si Ellen. Sinagot ko ni Pastor, ba't si Ellen? Siya po eh. Okay ka lang? Pakakasalan mo? Sigurado ka? Siya. Kakasal po kami. Bakit? Bakit pinapaalam ko kay Pastor lahat? Kung saan ako pupunta, Pastor, baka hindi po ako kahit ngayon 30 years na akong Pastor, baka hindi po ako makapunta. O sige, pag-pray kita, salamat ha. Wala po yun, Pastor, meron po akong dala, dadalaw po kami ha, pupunta po kami, meron po akong ano. Sige, magkita tayo. Even up to now, you know why? So he can pray for me effectively and thank God for me more. I treat him with his wife. I send him special gifts. I send him cooked foods. Alam nila anak ako ni Eric Fajardo. Alam ba na ibang tao na ako, pastor mo? Huh? Do you remember him? Do you call him? Do you say thank you? I am a member of the church. I tell my pastor every single thing. Pastor, nasa ospital po yung mga anak ko. Ganun ba? Si Ellen din po nandoon eh. Okay.
Thank you, ha? I'll drop, titignan ko. Sabi ko, no, I just inform you. One time, sabi ko nga sa inyo, di ba? Lumapit ako, Pastor, may sakit po si Jap eh. Kakasakit pa yung anak mo? Opo eh. May amoeba tapos hinihika. Wala kayong pera. Di po ako nahingi ng pera sa inyo. I just want you to be informed. Ito nga ho pala yung sobre. Ano yan? Offering ko po. Bakit? Baka magastos ko. I gave it to him. I inform him. Bakit? Partner ko siya. Siya yung tatay ko eh. Bahagi siya ng tagumpay ko. Bahagi siya ng lahat ng meron ako kanya. Hindi mo napapansin pag nag-post ako, laging nakalagay, thank Tay Eric Fajardo. Not me. My pastor. Bakit? Kinikilala ko siya. Alam niya. Sabi ko sa kanya, Pastor, once this thing really become a true thing, I have something for you. Hindi, Pastor, huwag ka magalala. I love you. Bakit? May katungkulan ako sa church. May katungkulan ako sa sarili ko. May katungkulan ako sa family ko. May katungkulan ako sa Diyos at sa design ng Diyos. I have to be faithful. Can you imagine? 42 years, one church, one pastor. I have been a pastor here for 30 years. Eksaktong 30 years. And I will not waver. Why? A faithful you will produce a faithful us. Are you faithful? Pag naging faithful ka, God will give you strength. Palalakasin ka niya. Iingatan ka niya. Your age will just be a number. It will not be a liability. I ask you, are you faithful? God is not asking who is strong. God is asking who is faithful. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat sa inyong kabutihan, kahabagan, kawaan. Salamat, ikaw ang aming Diyos. Salamat, ikaw ang aming kalakasan. Patawad kung sakaling kami po'y hindi tapat at hindi naging tapat, kanya napabayaan namin ang tungkulin namin sa iyo, sa design mo sa marriage, sa pamilya, sa sarili namin at maging sa eklesiya. Lord, tulungan mo kaming makitaan mo ng katapatan kahit hindi na namin kaya, pero kagaya ng sinabi ni Pablo, I thank Christ Jesus who enabled me, who counted me faithful, putting me into this family, putting me into this ministry. Tulungan mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me to be a faithful son and a faithful daughter, that I will take notice the faithfulness of my father, the faithfulness of my mom. Help me to be a faithful husband, a faithful wife, a faithful father, and a faithful mom. Help me to be faithful to the church. Will you come at the altar now? God bless you.